Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin. Finish ka na BBM, ang lala ng Sona Junior at eto, Ted Filon at Prof. Malo sa Sona ni Marcos Junior. Nagbigay ng reaksyon at eto naman pong si Ma'am Maharlika, mga kababayan, binulgara, nilantad ang bagong racket ni BBM. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. Professor Malu Tiquia, ang founder nga po ng Publicus Asia. Professor, Yes. good morning. Opo, tinatawagan natin siya ngayon. Ayan na siya. Professor. Good Good morning. morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Hello, Magandang umaga Ma. sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Hello, Naku, Ma'am thank you, Malu. ma'am. Good morning. Okay, gotcha. Thank you po for being on the show. Ma'am, ano pong reaksyon ninyo sa naging sona nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Excited to. Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas, walang vision, speech, it's all resibo. Ito na yung nagawa, ito yung gagawin. Sinabi niya sa isang statement niya na hindi na reactive ang administrasyon, proactive na. In fact, he introduced the word predictive. No, so napakahirap tingnan yung lente ng kanyang Sona dahil ang background niyan nauungos nga yung trust, yung tiwala at saka approval rating. So dun sa ganung background, he had really to be quite direct. So dun pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinersonal na niya yung accountability at sinabi niya hindi siya presidente sa pamilya. So that actually was the real story of the Sona. Ngayon titingnan natin kasi sinabi niya it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Service to seek Malabo pa rin. redress on the issue of the flood control. Tapos meron siya doon sinabi na move on na tayo. Hindi makaka-move on ang mga Pilipino hanggat hindi natin nasasarahan yung issue ng flood control. Kasi napakalaking pondo yung nawala. In fact, dun sa speech niya, merong contradictory kasi sinabi niya may 250 billion ang nabawi. Pero 800 million lamang ang nabalik sa treasury. So that's a low 32%, 0.32%. Na malita. So kung talagang seryoso yung effort, dapat Baka yung 32% mga kababayan nalagay na sa malita mga karibin natin yung nabawi, reflected na yon sa treasury natin, no? Pero hindi ganun ang nangyayari. Correct. Tapos sinabi nga niya na here's what I have done and I will intend to finish. So incremental yung mga nagawa na niya. Hindi kung i-compare mo yung from the first Sona to the fourth Sona na vision na may malalaking proyekto at malalaking mga salita. Ito talagang incremental lamang using yung ito ang mga nagawa ko. Pero pag titingnan mo magkakaroon ngayon ng fact-checking kasi dun sa education parang hindi naman daw totoo na ganun lumaki yung sweldo, nagbigay ng smart screen, ng laptop, etc. So titingnan natin yan isa-isa kahit dun sa MRT7, partial completion targeted 2027, Kailangan yan. pero ang full completion yun 2028. Dun sa adoption ng electric vehicles, sabi niya 50%. Pero adoption goal nun sa 2040. So meron siyang mga sinasabi na kailangan ma-fact check para talaga makita ano ba talaga ang nangyari. Pang-apat, siguro makita mo yung political fraction, DJ Chacha, no? Nakita natin na yung mismong kapatid ng Pangulo nagkomentaryo, hindi pumunta at nagkomentaryo at magbibigay yata ng kontrasona mamaya. So, ang kabuuan nun, Abangan nun natin yung kontrasona na gagawin mamaya, no? merong sinabi tungkol sa corruption, pero parang walang accountability na sa institusyon at kung hahabulin ang accountability, iyon ay nasa ombudsman at nasa prosecutorial
arm ng DOJ. Titingnan rin natin, nakita natin sa mga iba't ibang surveys na ang number one na issue na linalagay ng tao ay korupsyon at saka ekonomiya. So, Correct. kung natugunan ba? Natugunan naman at may mga sinabi siya sa kanyang SONA. Pero titingnan natin nagawa ba? Kasi iba yung sinabi mo at iba yung ginawa. So, Correct. ang nakikita natin dito sa administrasyon, may trust deficit at yung execution napakabagal. So tingnan natin kung ano mangyayari in the succeeding days. Okay, so Prof, gaya po ng iba, no, ang iniisip ay sa haba, no, salita niya ng mga umano ay nagawa na ng kanyang panunungkulan, sa kanyang panunungkulan, at yung detalye, no, ng mga ayuda tungkol din sa MAIFIP, etc. Bakit yung kanyang trust, no, at saka approval ratings ay sumasadsad? Parang may disconnect nga. Kayo po, ano pong inyong kaisipan doon? Nag-agree ako doon, Manong Ted, no? Talagang may disconnect kasi parang doon sa SONA, sinasabi niya na ito yung ginawa ko. Again, babalik tayo sa communication, no? Kung meron kang spokesperson na katulad ng spokesperson ngayon na hindi, dapat ito kasi mga report niya, yung resibo, Oo, sinasabi correct. yun ng spokesperson para vision. No? Diba? Totoo naman mga kaibigan, sinabi ko na nung nakaraang mga vlogs natin mga kabay, kung totoong may proyekto ang presidente, kung totoong mayroon pong mga completed project ang presidente or ongoing project ang presidente, bakit hindi nire-report ni Claire Castro? Bakit yung ginagawa ni Claire Castro ay puro pagtira, paninira sa Duterte? Hindi po yan ang trabaho ng isang PCO mga kababayan. Ang trabaho po ng PCO is to inform the public, no, kung ano po yung mga nagawa, gagawin pa, at mga nagawa ng ating administrasyon. Kaso iba yung iba ang timpla, di ba? Ng PCO ngayon mga kababayan, kasi nga mga karbi natin mukhang maisayad. Nangyayari. Napakahalaga ng SONA, ng fifth SONA. Kasi sa fifth SONA, dito na lang siya maglalagay ng mga baitang o brick by brick kung ano ang legacy niya sa Finishing na ito sixth SONA. No? Sa sixth SONA, pamamaalam na yon at saka pagtatahi ng nagawa. Pero Finishing itong na ito fifth SONA, makikita mo, hindi nasasabi ng maayos ng spokes yung mga resibo na clinic-claim niya ngayon. So, kaya na-erode yung trust. Correct. Kasi hindi inaalam. Yung pala Yung yun. spokes kasi, dapat siya ang nag-amplify at nagsasabi ano ang nagawa. Hindi Sabi nga ni Claire Castro, hindi naman sabi niya nakalimutan ko yung words, no? Hindi naman daw importante sa presidente, ano lang pero yung context parang ganyan, okay? Hindi naman daw importante sa presidente yung legacy, mga kababayan, 'di ba? Narinig niyo yun sa kanya, 'di ba? Ang importante daw sa presidente ay may nagawa. Ano bang spokesperson ito mga kababayan? Nagugumahol, ayan, na magkaroon ng legasiya ang presidente. Saan ka nakakita ng presidente na walang legasiya mga kababayan? propaganda o hindi attack dog laban Attack sa dog. kalaban. Kaya nakita mo yung break ng mga surveys kahit magkakaiba ang methodology, kahit magkakaiba ang panahon, yung trend o yung pattern nakikita mo, dumadaos-os. So, napakahirap gawin ang mga dapat niyang gawin kung yan ay dumadaos-os. Hirap na nga makasiro Puro negatibo na. Hirap na makasiro mga kababayan. Grabe ang presidenteng ito. Zero na nga lang, hirap pa. Dagdag ko lang ito ang SONA na wala siyang sinabi na legislative agenda. Oo. Hindi direct na ino-orderan ko ang Senado, ang House of Representatives. Maganda yung Wala. pinag-uusapan nyo kanina doon sa Meralco Tama ka, Ted. Hindi naman yun pwedeng just sinabi na wala na yaang System loss.
kaagad mawawala. Yun ang kailangan ma-explain sa taong bayan. Maraming sinabi, may resibo, oo, pero marami rin siyang sinabi na hindi executive lang ang makakagawa. Kung titingnan mo dyan yung resibo ng Meralco, may 4 dyan na parang ginawang collection agency ang Meralco. Eto mga kababayan ito, hindi porket sinabi ng presidente ay mangyayari mga kababayan. Bakit? Weak po ang presidente natin Weak po ang presidente natin. Hindi porket sinabi niya ang ganito, ayun na ang masusunod mga kababayan. Kasi nga po, weak. Walang political will mga kababayan. Diba? Hindi nga yata dinirespeto ng mga mambabatas yan Di ba? Dahil hindi makolekt ng I don't know, ng administration probably, kaya meron kang sa 4Ps, meron kang sa senior citizen, meron kang yung Lifeline rate, no? lifeline yan, oo. No? So pag tiningnan mo, sino nagbabayad yan? Nagbabayad tayong lahat. Tapos kinokolekt, tapos binibigay. Kaya Kaya nga naman maganda pala. yung discussion nyo na parang ang SONA naging executive lamang at walang mention doon sa role ng both chambers, no? Makikita mo doon yung disconnect. Kasi may tinatawag doon may political inflection point. Malapit na kasi ang eleksyon So hindi mo kabisado amin ba yan? At parte ng corruption issue ay yung both chambers of Congress. So, hindi ko alam kung by design, in-avoid niya at inako niya. Parang lumalabas, this is a strong presidency na lahat siya. Napakahirap nun. Kasi alam naman natin na walang uusad kung hindi i-approve in terms of policy, no? Opo. Well, kanya naman sinasabi na Congress, amyandahan nyo na yung EPIRA law, no? Yun, ang ginamit nga niya is hindi request, no? Ang sabi niya, ordered, yun ang kanya sinasabi. So siguro, yun po ang binabanggit nyo na isa sa mga legislative agenda ng ngayon po ay second regular session, Ma'am Malu. Puntahan ko lang, Ma'am, yung sinasabi nyo nga na disconnect. Ang dami po, litanya ng mga ginagawa, tapos sumasadsad yung kanyang trust at saka approval ratings. At ibinanggit nyo na yung mga tao sa mga survey, ang hinihintay ay talaga yung laban against corruption. Hindi kaya din na nabitin ang marami doon sa kanyang ilang linya lamang tungkol po sa flood control scandal at naghihintay talaga ang tao na actual na hindi lang isa, dalawa, tatlo, sa dami ng involved dito na talagang makitang nakakulong. Prof. Alam mo, Manong Ted, nagulat ako na sa una palang pasok nung kanyang SONA, yung kaagad ang in-address niya. So, politically, it was good dahil in-address niya yung elephant in the room. Pero in terms of programmatic as well as really carrying the issue on the anti-corruption, hindi. Kasi parang ang sinabi lang niya, oo, sasagutin ko yung sa pamilya ko. But that is already an admittance na pamilya, no? Pamilya. Hindi ko alam what made him do that, considering ang sabi siya ang nagsulat niyan. Usually kasi may build up So makita mo, pagpasok niya yung kaagad ang sinagot. Yung issue tungkol kay former Speaker Martin Romualdez at makikita mo yung reaksyon ng tao, very tepid. So we were thinking na pag sabi niyang ganon, there will be a series of anti-corruption measures. Pero essentially, rinap up niya na hindi ako pangulo ng pamilya ko, hindi ako pangulo ng relative ko. At sinabi niya na ang ombudsman na lamang at yung isa. No mention of the ICI. No mention of the partial report of Senator Lacson. No mention of the individuals na nakakulong, no? Hindi niya in-explain 'di ba? Kung bakit niya nasabing nasasaktan ako or nasaktan sila, 'di ba?
Hindi niya nasabi na ganon, di ba? Walang basihan. O lumabas ba sa ICI? Lumabas ba sa report ni Lacson? Ha? Pero actually, alam naman talaga ng taong bayan eh. But what we are trying to point out dito, dapat in-explain niya kung bakit masasaktan siya. Ha? Bakit pamilya niya, mga kababayan. Hindi nga na-mention yung pangalan ni Martin, ni mga karabin natin, no? So, eto naman mga kababayan, pasadahan din po natin to. Itong si, nilantad ang bagong racket ni BBM. Anong racket ito? Panoorin po natin to. Ma-launch. Maglo-launch pa siya ng rocket ngayon. O baka Yeah, maglo-launch rocket sila pala. ng patuloy na rocket, rocket, R-A-C-K-A-T. Yun ang Oh, sinabi rocket. sa Rocket sa Philippine packet. Space Agency. Hindi po yung rocket na nasa isip natin. Alright, so natapos na ang kaso ng ngalingan ng isang Kaso ng bangag. ngalingan, ayan. So ngayon pag-uusapan na naman natin ang patuloy na kasinungalingan niya at syempre ang ating future president na si VP Vice Sara. President Inday Sara, Oo. dahil yan ang binanggit natin sa ating kontrasona, di ba? Ang Mhm. galing-galing talaga ni Maharlika sa talagang share natin. Ang kontrasona. Thank you at nag-enjoy kayo. Medyo na-late ako kasi mga palangga, sa kabila ng busy-busy ng schedule ko, gumawa ko ng puto. Di Uy, ba? masarap yan. Parang juta lang yan. Oh. Parang Puto at ay, nako, dinuguan. yan, Eh, Espanyol yan. Parang FUTA lang yan sa Malacanang. Look at my puto. My puto. Yan, ay, siomay. Yan ang merienda natin. Doon din nilagyan ko ng cheddar cheese. Ah, Di ba? Ang yung bongga, puto may yata yung dahon pa. natikman ko, ah. May padahon si Madam. Look. Ay, nalaglag na tuloy. May padahon. Tignan natin. Sige, masarap yan. Although, hindi pa naman, pwede pa ako Anyway. kumain kasi umaga naman na eh. Ang Pwede na tayo sarap. mga kabayan, ha? Grabe na perfect ko, oh. First try pa lang ni Naing- Palanggayang. Nainggit tayo Bigas. dyan. Right? Pinagmalak Hindi, kasi ni Bangag na mag-launch daw ng sounding Rocket, rocket. Sabi niya, ayan. ROCKET. Alright, so ngayon, merong article ang Philippine Space Agency, Mhm. okay, CHUVA. Ang gagong Bangag, mga kababayan, di ba sabi niya, sana ba yan, eksakto yung sinabi tungkol sa rocket ng hayop na ito. Okay. Economy, West Philippine Sea rocket. Diba? Sabi niya, yes, okay, we are going to launch a rocket into space. Mhm. Wow, diba? Kala Wow. mo talaga, kung medyo tanga ka, o Maniwala bangag, ka. You will be support ka ng amazed. bangag, elib ka, diba? Correct. Sa kanyang mga kasinungalingan. Mm. Alright? Dahil sinabi nga niya na yung Cagayan ay magandang location daw. Magandang location ng para mag-launch nitong mga rocket na ito, sounding rocket, chuchu na ito. But based on sa article mismo, mga kababayan ng Philippine Space Agency, right? Hindi naman pala sa space, okay? Ang kayang gawin ng Pilipinas, kumbaga, yung multi-billion hindi ka pwede mag-launch ng rocket nang wala kang pera na Baka 500 experimental. million lang Yung- or barya ano lang lang. ang gagastusin mo. If you talk about, talagang papasukin mo ang space. O maglo-launch ka sa space, sabi ng bangabangag. So mga kababayan, ayon mismo sa article, ang sounding rocket ay isang maliit lang na research rocket, okay? Na, umaakyat patungo dyan sa, kalawakan, but not dun sa pinaka-highest level. Baka sa Okay? atmosphere So lang. magdadala lang daw ito ng mga scientific instruments, experimental equipment, at after this, babalik din sa lupa. But, yung sinasabi ni Bangag, it's only 5 kilometers away from lupa. From the 5 ground. km lang. Hindi yung into space talaga na Parang nandyan yung mga lang yun usual sa na ginagawa ng Amerika o ng China. Mga kababayan. So ito ayon sa Philippine Agency, Nabudol ito na daw naman yung plan tayo. na ito is a demonstration rocket lang sa Cagayan. Alright? Mhm. Liquid fueled.
Okay. It is locally developed, payload up to 2 kilograms at ang target na altitude is at least 5 kilometers. 5 kilometers. Ay, 5 kilometers, mga kababayan. Hindi pa nga So, umabot ibig ng sabihin, nagsinungaling 1 na naman mile. si Bangag sa kanyang mga kaputahang racket. Mhm. Pero pumalakpak yung mga sinasabi ano, 5 km lang. O, Pero pumalakpak po mga kababayan yung mga buhaya, di ba? So, ibig sabihin, wala rin alam itong mga buhayang ito dahil pumalakpak sila. papasukin ba niya yung space? Putang ina, sabi ko nga, yung bigas, hindi niya nga ma-launch. Correct. Maglo-launch pa siya ng rocket ngayon. O baka maglo-launch sila ng patuloy na rocket, Rocket sa kaban ng bayan. RACKAT. Oh. Yun ang sinabi Pwede. sa Philippine Space Agency. Hindi po yung rocket na nasa isip natin. Di ba? Dahil wala nga tayong pera. Wala nga pera dahil ninakaw nila. Pero actually, kung di na nanakawin yung pera, baka pwede tayo maging first world country kung lahat ng mga sinuot ng mga pangit doon kahapon sa sona ni Bangag na wala namang ginawa kundi mag-sonangaling. Correct. Baka pwede Nangaling. tayong pumantay sa mga mayayamang bansa o baka mayaman na tayo. But that's not gonna happen, palangga. Dahil patuloy si Bangag, racket ng racket. Correct. RACK o RAKET, Tagalog. Racket ng racket, patuloy sa racket niya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay? Lahat yun kasi nungalingan. Napag-usapan na natin, na kontrasona na natin yun. Ang pinag-uusapan natin, ano ba ang tunay na nararamdaman ng taong bayan? Nagkaroon ba ng pag-unlad ang inyong mga buhay? Wala. Puro krimen. Recently, meron na namang babaeng inilagay sa maleta. Right? Yes, Brian, this is a budol racket. Budol racket, para lang siyang may masabi dun sa speech niya. For sure, pinagtatawanan siya ng China, pinagtatawanan din siya ng Amerika, pinagtatawanan natin siya kasi kung ano-ano na lang ang pinagsasabi ng isang sabog. Ilang gramo ba nasingot mo, Bangag? Gramo, 1 kilo, 2 kilogram. So, ano kayang masasabi ng China dito, mga kababayan, di ba? Dito sa racket-racket ni President Bongbong Marcos Jr. Baka nga talaga totoong pinagtatawanan tayo ngayon ng China. Not only China, but also other countries na nagla-launch ng rocket. No? Kasi baka sabihin nila, ang lakas talaga ng tama ng presidente nyo sa Pilipinas. No? Yung subway nga lang, hindi nyo, yung bigas nga lang na pinangako, hindi pa ma-launch ng maayos eh. Di ba? Rocket pa kaya, mga kababayan. Ayun, lumabas din ang katotohanan. 5 kilometers lang pala ang layo, mga kababayan. Hindi pa nga umabot yata ng ano eh. Ha? Nako, nabudol na naman yung mga buhaya dyan na nagpalakpakan. Kasi bigat ng sounding rocket na sinasabi ng Philippine Space Agency Sounding na 5 kilometers lang ang kaya abutin. We cannot afford. Okay? Dahil kailangan mo ng multi-billion dollars. Hindi mo nga mabigyan. Hindi mo nga mabigyan ng pondo ang mga hospitals. Ang mga public hospitals para magamot. Ang mga taong bayan magka-access sa libreng gamot. Correct. Yung mga sinabi mong libreng gamot, zero billing, bullshit lahat yon. Puro kasinungalingan. Eto mga kababayan, sino po bang makikinabang sa racket na yan? Di ba? Siguro ko mas magandang atupagin ng presidente yung taong bayan. Take care of the taong bayan. No? O magkaroon ka naman ng kaunting malasakit sa taong bayan, hindi yung mga racket-racket na yan. 'Di ba? Mas mamahalin ka ng taong bayan kung yan po ang ginawa mo, 'di ba? Sino po ba talaga ang makikinabang? For example lang. Ako hindi ko alam, baka mga oligarch lang ang may ano diyan pakana niyang racket-racket na yan para sila rin ang makinabang, no? Yeah. Hindi mo nga mabigyan ng magandang kondisyon ng buhay. Mismo ang mga putang ng mga supot na polis na nanghuli na naman ng rallyista kahapon, 51 daw ang kanilang nahuli dahil Grabe. nag-vandal dahil yung mukha ni Bangag binaluhura nila. Nakita niyo 51 mga kabayan, no? 51 na rallyista hinuli. Samantalang nung panahon po ni former President Duterte, mga adiktos ang hinuhuli, 'di ba? React kayo ng react.
Ngayon nagrarally lang, nag-express lang ng freedom of expression. Di ba? Hinuhuli ninyo. Ganyan kayo kawalang hiya talaga. Wala na talagang, mga kababayan, wala nang demokrasya pagdating sa Pilipinas kapag ikaw ay naging kritiko ng bangag na administration na ito. No wonder, ako hindi ko rin siya pinanood. Although binasa ko yung summary, mga kababayan, kahapon binasa natin, si Inday Sara, hindi talaga niya pinanood dahil sinasabi niyang waste of time. Waste of Ito ay time. PR Correct. stunt, dramatization lang. Ba't niya papanoorin nga naman? Even daw babasahin niya, hindi niya babasahin. Kaya gigil na naman ang mga maleta gang. At itong si Garin, si Deng Vaksha Queen, sinasabi na kung meron daw pakialam si Inday Sara sa bayan, putang ina ninyo, kayo pa ngayon ang magtanong kung may pakialam si Sara sa bayan, pero yung itong hayop kang Garin kang jutang genimis ka dahil sa'yo, ang daming namatay ng mga kabataan dahil sa Deng Vaksha Queen mo. Ang sabi niya, dapat daw, kahit na dahil part daw si Sara ng gobyerno, dapat pakinggan ni Sara yung talumpati ng isang adik na Ipipilit talaga nila, no? Ipipilit nilang pakinggan ni BP Sara yung speech ni President Bongbong Marcos Jr. You know what? Ano naman ang pinagkaiba kung pakinggan or hindi, mga kababayan, no? Wala rin namang mangyayari sa bansa natin kung pakinggan yan o basahin ni BP Sara. May magagawa pa ba si BP Sara diyan? Kahit pa mag-suggest, kahit pa nga si BP Sara, for example lang po, kahit si BP Sara ang gumawa ng speech niya, di ba? Hindi niya pa rin gagawin yun, babasahin yun. Bakit? Ayaw na ayaw nila di ba? Kay BP Sara. Tapos ngayon, ipipilit yung basahin mo naman, tingnan mo. For what? Waste of time nga, mga kababayan. presidente. Bakit nyo pipilitin? Correct. Okay? Kung ayaw ni Sara pakinggan, yes, karapatan niya. Karapatan ng isang tao, ayaw pakinggan, ayaw basahin. Correct. At ang sinasabi ng bangag administration, lahat yan sila, maletagang, dapat daw pakinggan, isang taratara, para daw kapag merong pwedeng maitulong si Sara Duterte, Asip naman. parang voice out pa Contribute. siya, parang ganun Parang- konteksto, makapag-suggest siya or whatsoever na Para namang i-accept ninyo. Ay yung mga, kung for example, mag-contribute si BP Sara ng mga suggestion. Tatanggapin nyo ba? Are you sure? Di ba? Kaya nga waste of time yan, mga kababayan. maitulong sa bansa. Putang inang to. Di ba? Kahit pag sinabi ba ni Inday Sara na hair follicle si Bangag, Mm. dahil sinabi na matagal na, Mm. gagawin ba ni Bangag? Pag sinabi ba na Inday Sara na imbestigahan mo Bangag, ang sarili mong asawa, ang sarili mo, si Sandra Marcos, iluwan nyo lahat ang flood control, gagawin nyo ba? Mhm. Tama na si Sara na walang kwenta talagang SONA dahil kaso nangalingan talaga. Correct. Okay? Ngayon, mga kababayan, gigil na gigil sila. Alam mo si Sara nasa Hague na. Kung tutusin, pwede na lamang deadmahin, di ba? Mm. Vice President, si Sara is Vice President. Nandiyan lang naman yan. Sabi ko nga, nag-iintay lang yan kung kailan pumantay ang paa ni Bangag. Bakit kayo obsessed na obsessed itong mga maletagang kay Sara Duterte? Mm. Ba't hindi na lang kayo manahimik, hayaan nyo siya? Kunyari, hindi nag-i-exist. Di ba? Nasa inyo ang kapangyarihan. Kunyari, hindi nag-i-exist si Sara. Di ba? Kung ako Insecure noon, kasi sila. kung ako presidenteng matino, katulad kay Robredo. Di ba? Hinayaan na sa ni PRRD magpakalat ng kasinungalingan. Nakaputahan ng kasinungalingan sa national community, ginawa ni Robredo. Bakit hindi nyo deadmahin si Sara? Mm. Ayaw nilang deadmahin kasi. Mga kababayan, nakita nila kung paano dumugin ang future vice president sa Correct. London. Sa Europa. Kahit saan magpunta ang Inday Sara, grabe, minamahal ng taong bayan. Right? Puro Sara. Nasa kanila na yung kapangyarihan. Bakit deadmine nila si Sara, di ba? Correct. Hayaan lang si Sara dyan. Kung ako, Mm. mga kababaya, mga palangga, oh my God, vice president lang kita. Mhm. O ako ang presidente, ganyan. Kung ikaw ay presidente na gumagawa ng tama katulad kay PRRD, na sobrang Wala, popular hanggang sa
pagbaba niya. Correct. Eh kaso wala silang magawa kundi si Ryan, si Sara. Kasi Kasi nga mga kabayan, insecure po sila dito kay BP Sara, no? Masyado po silang insecure. Counting galaw lang ni BP Sara, napapansin nila eh. Eh yung mga galaw nila, parang hindi na nila napapansin mga kabayan. Bakit nga ba? Ba? Masyado po silang insecure kay BP Sara. Bakit? Mahal na mahal po siya ng mga Pilipino. Eh sila mga kabayan, pag pumupunta sa abroad, minumura pa sila. Ha? Sinisigawan na magnanakaw mga kabayan. Kaya sino ba naman ang hindi magagalit dyan, no? Kung ikaw ang presidente, ikaw ang Yusek, no? Pagpunta nyo sa ibang bansa, imbis na salubungin kayo ng welcome, di ba? Welcome, Mr. President. Hindi eh. Ha? Magnanakaw, minura pa mga kabayan. So ayan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito? Just comment down below mga kabayan. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.